Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sumaklolo ang Bureau of Immigration o BI sa 24 na Pinoy mula Cambodia na nakalapag na sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga biktima ay 9 na lalaki at 14 na babae kung saan na-recruit sila sa social media at pinagtrabaho sa Cambodia bilang love scammers at ang iba'y pinagbibili na parang modern slaves sa mga Europeans. Ayon sa ahensya, nananawagan sila sa mga nagtatangkang mag-abroad gamit ang mabilisang deployment na huwag nang ituloy. Anila, patuloy din nilang pinapaigting ang kaligtasan ng bawat Pilipinong nagnanais magtrabaho sa labas ng bansa. Sinadya umanong hindi ilagay ng Kongreso ang salitang postponement sa pagpapasa ng batas kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Sa isang weekly forum ng National Press Club, sinabi ni Attorney Romulo Macalintal na isang panlilinlang ang ginawa ng Kamara sa pagpasa ng Republic Act 12232. Anya, ito ay dahil sa layunin nitong kanselahin ang halalan para makakuha ng suporta sa barangay officials. Ayon pa kay Macalintal, walang makikitang anumang salita na postponement sa batas kahit na ang susunod na barangay at SK election ay sa darating na December 1, 2026. Whether you like it or not, lahat ng mga incumbent barangay officials, andyan sila. Hindi sila nagsasabing postponement. Pero maliwanag, mayroong postponement kasi ano ang mangyayari doon sa December 2025 election? Dagdag pa ni Attorney Macalintal, pati ang Pangulo ng Pilipinas ay nalinlang sapagkat matapos niya itong pirmahan para maging isang ganap na batas, dineklara ng Malacanang na postponed na ang halalan sa Disyembre. Sa paliwanag pa ng abogado, sinadya ito ng Kongreso para maiwasan na maideklara itong unconstitutional ng Supreme Court. Samantala, nakabinbin ngayon ang petition to declare as unconstitutional para sa naturang batas o ang pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials. Matatandaan noong unang Macalintal versus Commission on Elections, sinabi ng Supreme Court na walang kapangyarihan ang Kongresong magdeklara ng postponement, isang mahalagang aspeto ng batas na tinatago di umano sa titulong setting of terms. Sa ngalan ni Butch Serrano, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kailang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 Pinay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa pamimeke ng overseas employment contracts. Ayon sa NBI, nakatakdang umanong lumipad papuntang Hong Kong bilang turista ang mga sospek at balak magtrabaho sa Cambodia bilang mga customer service representatives. Kasalukuyang pinaghahanap na ng ahensya si Immigration Officer Muhammad Rashid Alonto na nag-clear sa mga sospek upang makaalis ng bansa. Nakaharap si Alonso sa kasong paglabag sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act at Anti-Trafficking in Persons Act, habang iniimbestigahan naman ang 3 Pinay na nahuli. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pinakamataas na bilang ng mga pasahero ng MRT-3 umabot na sa 250,000. DOTR binalaan ang mga nagbebenta ng beep cards sa online selling platforms. Kongreso sinadya umanong hindi ilagay ang salitang postponement sa BSKE law ayon kay Attorney Macalintal. NBI arestado ang 3 Pinay OFW na may pekeng dokumento sa NAIA. DOC nasabat ang higit sa 600 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo mula China at Vietnam. PCG rumesponde sa mga pasahero matapos ang muntikang pagtaob ng MB Filipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang
News Force.